May tuturing raw na obstruction of justice ang umano'y pagtatakip sa malawakang korupsyon sa maletang delivery scheme o maleta delivery scheme na ibinunyag ng mga dating sundalo. Ito ang naging reaksyon ni Attorney Manuelito Luna matapos sabihin ni Ombudsman Boying Rimulya na panahon pa ng Administrasyong Duterte nagsimula ang nasabing kalakaran. Naritong balita ni Margot Gonzalez. Sari-saring batikos ang tinanggap ng Office of the Ombudsman matapos nitong idawit ang Duterte administration sa alegasyon ng maleta delivery. Sa isang press conference, sinabi ng Ombudsman Boying Rimulya na batay sa kanilang intel report, ang litrato ng maleta sa joint affidavit ng mga dating sundalo ay kuha pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinampirman ni Rimulya na pera ang laman ng maleta at nangyayari na umano ang ganitong kalakaran bago pa ang pag-upo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ayon kay dating PACC Commissioner Attorney Manuelito Luna, ang pagtatakip sa kasalukuyang administrasyon ay may tuturing na obstruction of justice. Iginit niya na bago pa ang mga dating sundalo, una nang ibinunyag na Orly Gutesa at Saldico ang paghahatid ng pera gamit ang mga maleta sa matataas na opisyal ng kasalukuyang gobyerno. Yung pagtatakip at saka sweet tactic at pagtatakpan, hindi maganda yan kasi obstruction of justice yan . At hindi lang naman ang 18 ang nagsabi na nag-deliver sila ng pera sa Pangulong Marcos Jr. at ang iba pa. Meron pang unang revelasyon yung kay Saldico mismo. Tapos una pa kay Saldico si Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee na nagsabi siya na nag-deliver din sila ng basura, luggage or suitcases ng basura or pera sa iba't ibang individual including yung residensya or residence ni President Marcos Jr. So, hindi lang ito isang piece of evidence pieces of evidence seemingly supporting each other. So, nagko-corroborate. So, dapat mas seryosong ombudsman. Naniniwala rin sa Attorney Luna na hindi na kailangan pang gumawa ng sari-sariling affidavit ang 18 dating sundalo. Sapat na ang isinumiting joint affidavit kung saan malinaw ang partisipasyon ng bawat isa sa nasabing anomalya. Wala rin daw indikasyon na may mali siyang pagdadawit ng mga ito sa mga opisyal ng pamahalaan. Enough na yan para ma-evaluate ng Office of the Ombudsman at other investigative bodies para malaman ang katotohanan dito. Ang publiko is losing its patience dahil sa mga pamumulitika ng ilan sa administrasyon, yung alleged cover-up nila dito sa mga alegasyon ng 18. As I have said, I believe in the credibility of the 18 at ang kanilang mga alegasyon ay pwedeng nilang patunayan. Sa ni Luna, dapat himaying mabuti ang mga revelasyon bago magpalabas ng maagang konklusyon. Pinatutungkulan ni Luna ang pagdududa ni Senator Ping Lacson sa kredibilidad ng mga testigo kahit wala pang ginagawang pagdinig. Binigyang diin niya na hindi tama na may ipapabago sa mga isinuulat ng mga dating sundalo sa kanilang affidavit. Tigilan muna niya yung mga premature statements niya sa media. Kasi wala pa namang paghihimay, wala pa namang nagaganap na hearing ang Senate Blue Ribbon Committee, may conclusion na siya. So, ang dating sa publiko niyan ay pag-iiwas, cover-up, and discrediting the 18 soldiers. Hindi maganda yan. Dahil sa lawak ng korupsyon, ramdam na raw ng bansang matinding epekto nito sa ekonomiya at sa imahe ng hustisya sa Pilipinas. 805 billion pesos na allegedly na nanakaw sa ating kaban, is such a big amount. At ang damage nito ay nararamdaman na natin sa pagbaksak ng ekonomiya, loss of investor confidence, at saka yung ating sistema ng hustisya ay napu-question na ngayon. Dahil sa mga alleged pagtatakpan or cover-up and sweet tactics na ginagawa ng administrasyon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.